nandito na ako. Hindi kita Hindi ka kasi iiwan. nakikinig sa akin eh. May mga nakakarinig sa'yo. Maraming salamat po. Hindi siya umalis dahil ayaw niya sa'yo. Ang galing mo, Papa! Hindi nyo alam kung gaano ka-importante nito Hindi sa ko akin. alam kung meron pa akong pag-asa. Lalaban din po ako para sa'yo. Kwento mo, tinig ko. Ni Alma Tagabasa. Kumusta po kayong lahat? Inaanyayahan ko kayong makinig sa pagbigay buhay ng mga taus-pusong liham na nagmumula sa ating mga minamahal na mga tagapakinig. Ako po ay si Miss Alma. Si Miss Alma Tagabasa. Ang liham na ito ay nagmumula sa ating minamahal na tagapakinig. Dear Miss Alma, maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Ako si Amy. Noong 9 years old ako, nanganak ang nanay ko at nagkaroon ako ng kapatid, si Mia. Komplikado ang kondisyon niya noong pinanganak siya. Lagi siyang sakitin at kinailangan ng matinding pagbabantay dahil maaari niyang ikamatay ang sakit na ito. Sa edad kong yon, hindi ko maintindihan kung bakit biglang hindi na ako binibigyan ng pansin ng aking ina. At lahat ng usapan ay laging nagiging tungkol na lang kay Mia. Kahit ganon ang sitwasyon, natutunan ko namang mahalin ang sarili kong kapatid. Minsan ako ang iniiwan ng magulang ko para bantayan at alagaan si Mia. Minsan naman, ako ang iniiwan sa bahay kasi pupunta sila sa doktor para magpa-check up. Nagtuloy-tuloy ito hanggang isang araw nung 3 years old na siya. Mabuti na ang lagay ni Mia. Ang vitals niya bumalik na sa normal at paniguradong hindi na babalik ang kanyang sakit. Talaga po, Doc? Magaling na po si Mia. Opo, ma'am. Ay, thank you, Lord. Did you hear that, Mia? Magaling ka na. Yay! Magaling ka na, Magaling ka na, Mia! Napakabait mong ate, Amy. Siguradong inalagaan mo din ng mabuti si Mia, hindi ba? Opo. Lagi po kasi nasa trabaho si Mommy tsaka Daddy. Kaya ako po nag-aalaga kay Mia. Malaki naman na si Amy. Kayang-kaya na niya ang sarili niya. Hindi naman naging istorbo to sa school? Anong grade ka na? Magka-grade 6 na po. Hay, muntikan ka nang bumagsak eh. Buti na ipasa mo pa yung math mo. Ganun ba? Pag-aral ka ng mabuti, Amy, ha? Opo. Simula noon, laging labas sa bibig ng magulang ko ang kwento kung paano nag-survive si Mia. Kung paano siya ang kanilang miracle baby. Tuwing birthday ni Mia, hindi sila nagpapatalo sa pag-celebrate. Laging nakadecorate ang buong bahay. May masayang kainan at palaro. At napakadaming mga regalo ni Mia. Ang sabi ng magulang ko ay dapat i-celebrate ang buhay ni Mia. Kasi kada taon na dumaan, ito ay paalala na nalabanan niya ang isang nakamamatay na sakit. At dapat magpasalamat kami sa Diyos at buhay pa rin siya hanggang ngayon. Aaminin ko, naiinggit ako kay Mia. Hindi lang dahil sa birthday niya, pero halatang mas pabor sila kay Mia kaysa sa akin. Ang hindi ko makakalimutan ay ang 15th birthday ko. Gumising ako ng excited kasi inaasahan ko na magkakaroon ng celebration. Kasi yun ang hiniling ko last year. Anak, Mia, Mommy, and Daddy are leaving na. Tulungan mo si Yaya sa pag-aayos dito sa bahay, okay? Saan po kayo pupunta? Akala ko po mag-celebrate po tayo. Magsi-celebrate? Nakalimutan niyo na naman po birthday ko? Sorry anak. Marami kaming inaasikaso ni Daddy kaya nakalimutan namin. We're going to attend the ballet recital ni Mia. So, sa Saturday na lang tayo mag-celebrate? Ilang taon ka na ulit? 13? Aren't you a bit old for birthday parties na? I'm 15, Mom. What's that, honey? Wala po. Ingat po kayo. Na-realize ko na lahat ng atensyon nila laging na kay Mia. At siya ang tinatawag nilang golden child. Simula noon, ginawa ko ang lahat para
mabigyan din nila ako ng atensyon. Nag-aral ako ng mabuti, naging straight A student. Graduate ako ng high school na valedictorian at nakapasok sa magandang university na may scholarship. Pero kahit anong gawin ko, laging si Mia pa rin ang sentro ng mundo nila. Hindi ko na malayan pero unti-unti na akong nagdadala ng sama ng loob. Hindi lang sa aking mga magulang, kundi pati na rin sa aking kapatid. Ma'am, busy po ba kayo next week? Oh, I'm not sure, honey. Most likely. Bakit? Kasi graduation ko na po. Gagraduate daw po si Amy na summa cum laude. Wow, good job. Very good, anak. You know, that's very expected of you na, Amy. I'm glad that you pulled your weight compared to before. That reminds me. Oh, recognition yun na din next week, Mia. Opo. Oh, I'm so proud of you. Alam kong mahirap ang grade 8, but I know na kaya mong i-ace ang grade 9. Basta do your best always, ha? So, saan mo gustong kumain after ng recognition? Gusto ko po kumain sa... Excuse me? Teka lang. Parang ang bilis niyo naman nag-move on. Hello, gagraduate na po ako ng college na summa cum laude, by the way. Tapos ang reply niyo po sa akin, plain na, wow, good job. That's very expected of you. Walang bahid ng kasiyahan? Hindi po ba kayo masaya para sa akin? Amy, kumalma ka. Kumalma? Lahat ng paghihirap ko, para lang sa, wow, good job. When it comes to Mia, excited kayo mag-celebrate. Parang nakakalimutan nyo na may anak kayo na 23 years old na, pangalan niya Amy, birthday niya August. Amy, alam mo naman ang situation namin with Mia, di ba? She could have lost her life. Kailangan natin i-celebrate na kasama pa rin natin siya hanggang ngayon. But what about me? Hindi po ba ako worth i-celebrate? Simula nung pinanganak si Mia, wala na kayong pakialam sa akin. Hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo ako kilala. Mas mabuting si Mia na lang ang anak nyo. Umalis agad ako nung araw na yon. Kinuha ko lahat ng gamit ko at nanirahan saglit sa kaibigan ko hanggang sa makahanap ako ng sarili kong apartment. Blinak ko ang email sa cellphone numbers nila, pati na rin sa lahat ng social media. Huling beses ko silang nakita nung nagbigay ako ng speech bilang summa cum laude nung graduation ko. Andun sila sa pinakalikod, malayo. Pero alam kong sila yon. Ilang taon ang lumipas, nagkaroon ako ng magandang trabaho, magandang buhay, at masasabi kong naging masaya ko nang wala sila. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng tawag galing sa isang unknown number. Hello? Amy? Amy, ikaw ba yan? Mia, ba't ka napatawag? Amy, I'm sorry but please listen. Matagal kitang hinanap. Malapit na kasi mag-Christmas at sa totoo lang, wish nila mommy at daddy na makita ka ulit. Ever since you left, the house wasn't the same, Amy. Pinagsisisihan nila ang ginawa nila sa'yo. Ang ginawa nila sa pamilya natin. So, if you'd like, meron kaming family dinner next week, December 24. Let's talk, Amy. Please. Naisip kong hindi na magpakita. Masaya naman ako. Maganda ang buhay ko kahit wala sila. Hindi ko kailangan pa na balikan ang dati. Pero alam kong kahit masaya ako ngayon, merong batang Amy na umiiyak sa puso ko. Iniiyakan ng pamilya na iniwan niya. At iniwan siya. May mabigat pa rin akong dinadala. At alam kong hindi ko ito mabibitawan hanggat makausap ko silang muli. Kaya nung December 24, bumalik ako sa bahay namin. Amy? Amy. Hi. Umupo kami sa dinner table. Tahimik, hindi kumikibo. Awkward. Tahimik kaming kumain hanggang nakita kong maluha
ang nanay ko. Amy, hindi ko alam kung paano ko patatawarin ang sarili ko. I always convinced myself na I was a good mother. Hindi ko alam na hindi pala. Hindi ko alam kung mapapatawad mo kami, Amy. Kung hindi dahil kay Mia, hindi rin namin malalaman kung paano ka haharapin. I'm so sorry, Amy. Hindi ko na maibabalik ang oras na nawala. Simula nung umalis ka, walang lumipas na araw na hindi kami nagsisisi sa ginawa namin sa'yo. I didn't know that you were hurt, ate. I just thought na normal lang yun. Nung pumunta kami sa graduation mo, doon nag-sink in sa amin na nagkulang kami bilang magulang mo. Anak, you don't know how proud I was seeing you on stage. Naluha ako sa speech mo, anak. We really didn't know you. We're really sorry, Amy, for everything. I hope you can find it in your heart to forgive us. Hindi ako nakapagsalita ng matagal. Yumuko lang ako at nag-isip. Hindi ko alam kung ano ang masasabi ko. Hindi maibabalik ang oras at hindi mabubura ang lahat na nangyari. Dala-dala ko ang sama ng loob ng ilang taon. Aaminin ko, ang kinailangan ko lang naman ay mag-sorry sila. At ngayon na ginawa nga nila, biglang lumambot ang puso ko. Pinapatawad ko kayo. Matagal kaming nag-usap. May iyakan, pero nakita ko nga na nagbago na ang mga magulang ko. Doon ko naisip na mahihirapan ako pag kinimkim ko itong galit na nararamdaman ko. At ang pagpapatawad sa kanila ay paraan para makahinga ko. Simula noon, nagkaayos na ang pamilya ko. At masasabi ko na napakaganda ng relasyon namin. Hindi perpekto, pero masaya. Maraming salamat sa pakikinig. Mga kaibigan, yun po ang kwento ni Amy at ang pagpapatawad niya sa kanyang pamilya. Tandaan, pag nagkamali ka, matuto kang maging accountable at mag-sorry ka. Sa mga taong tulad ni Amy, matutong magpatawad. Kasi ikaw lang ang mahihirapan kapag kinimkim mo ang sama ng loob. Ako po si Miss Alma Tagabasa. Kung meron po kayong nais ikwento, ipadala nyo lang po ang mga liham nyo sa official FB page ng Miss Alma Tagabasa. Salamat po sa inyong pakikinig. Sa susunod ulit,